So sa interview niya with Katunying, natanong din ni Tuning kung ano ang masasabi niya kay Miss Maharlika. Kasi syempre kritiko na si Miss Maharlika ngayon, ano? So sa tingin ko nagkamali ang First Lady ng banggit ng taon. I don't know, baka may memory gap na siya. 1997 daw niya na-meet si Miss Maharlika. Vlogger na ba si Miss Maharlika noon? Baka 2017. Kung 2007, hindi pa rin vlogger si Miss Maharlika kasi sana banggitin ni Miss Maharlika kung magla-live siya ulit, ano? Or baka nabanggit na niya. 2015 daw nagsimulang mag-vlog si Miss Maharlika, panahon ni Ngoy Ngoy, di ba? Binabatikos niya yung mga laglag bala tsaka yung mga balikbayan box na binubuksan sa airport. Doon lang siya nag-start mag-vlog. And siguro, during the vlogging career of Miss Maharlika, na-meet din niya yung mga Marcoses para magpahayag ng support. I don't know, sana i-clarify ni Miss Maharlika. Kasi ano banggit dito ni First Lady, 1997 pa daw niya kilala, vlogger na si Miss Maharlika noon. Baka wala pa nga sa US si Miss Maharlika eh. Hold on. So, naduwag ba siya kay Miss Maharlika? Hindi siya masyadong maanghang na bumanat. Pakinggan natin yung video, ha. Dito na lang sa cellphone ko kasi baka makopyright tayo. O, feeling ko magka-copyright si Katuning eh. Medyo nabahag siya, ha. Pero wrong move daw ito, mga ate at kuya. Oh. Oh. Eto, let's listen to the First Lady. You're doing that, but well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Isa sa tinutukoy niya, si Sas. Yan. Tumawa lang. I met Maharlika in 1997. And we're sitting in Ilocos. Oh. Can I come to your house? So she came over from Hanam. Video, so vlogger na. Elections, she was there. She bigla na lang. Bigla na lang. Yan. Don't you think there's a design effort? Nakikita niyo ba na mayroong concerted effort? You think? I don't think it takes of course. Sino gumagawa niya? Sino po? Sabihin ko sa'yo. Is it all about money? Ito na lang sila ginagawa. If you're the president of the Philippines and I'm the Pierce lady, Pierce daw. Palagay mo ba, hindi ko na gawin yan? I just go, tawagin mo na yung Romania, but it has to stop. This cannot be, hindi naman yung Pinoy. Let them do their thing. Sa palagay mo ba, hindi namin... Okay, sa palagay mo ba hindi namin kaya? Tawagan lang daw yung Romania. Ano nga ibig niya sabihin doon, mga ate at kuya? Meron silang pwedeng kontakin para gumurgor? Although hindi niya masyadong binabanatan at dito sa kanyang statement, parang pinalalabas na, 'di ba sabi, I hope the money they get is parang ganoon, worth more than the friendship they have from us. Parang ganoon yung message niya, 'di ba? So kung ano man ang napala nilang pera diyan sa pambabatikos nila sa amin, sana mas higit yan kaysa sa friendship na nakuha nila sa amin. Madam, kaya ka tinalikuran ni Miss Maharlika, hindi nyo na pinansin yung mga OFWs. Bumuo si Miss Maharlika ng group, tama ba? Ng mga OFWs from every parts of the world. At may direct communication sa PCO, tinabukangkang. Pero parang dinisolve yung grupo na yun. So, isa-isa niyong initsapera yung mga sumuporta sa inyo. Kayo ang unang tumalikod, hindi all of a sudden sabi mo bumaliktad. Anong gusto niyo palabasin na binabayaran si Miss Maharlika ng mga Duterte? Tapos sabi mo, this has to stop.
parang incongruent yung mga sinasabi ni Madam. Hindi talaga tumutugma. Iba yung sinasabi sa nakikita natin, naoobserbahan natin. And even yung sinasabi niya, nagbabanggaan. Sabi, di ba? Kaya daw nilang gawin na kontakin ng Romania. Ano meron sa Romania kaya? Kriminal? Manggugurgor? Kung gusto nilang patahimikin, pero hindi daw nila ginagawa. This has to stop. Yung pagiging vindictive daw ng mga nasa power, kailangan matigil na hindi na nila papatulan ang bumabatikos. Tanong pa nga nito Ying dyan, follow-up question na, ano daw, bakit hindi nyo pinapa-take down yung mga YouTube channels ng mga yan, ang bumabatikos sa Tuning, iba ka rin eh. Parang bakit pumapasok sa isip mo yung ganyan? Yung ganyang, bakit sumasagi sa isip mo na itanong na dapat kayo ay nasa pwesto, paghigantihan ninyo, 'di ba? Patahimikin nyo ang mga kritiko nyo, wala na bang freedom of expression? Tuning, parang sinusuportahan mo pa yung yung martial law or pagiging diktador? Bakit sumasagi sa isip mo yan? Iglesia ka pa naman. Ang message, ang sagot doon ni Madam, 'di ba? Kaya naman nilang kontakin yung taga ron. Baka yun ang ibig niyang sabihin, no? What do you think? Pero hindi na nila ginagawa. Kailangan ng matigil yan. Hayaan na lang natin. Hindi raw tinitake down ng mga YouTube at Facebook. Yung Facebook ni Miss Marlica na millions ng followers. Kaya gumawa ng sari-saring pages si Miss Marlica at panibago eh. Kasi threatened kayo sa Facebook page niya na may 1 million followers. Even yung YouTube ni Miss Maharlika na dati 500,000 or kalahating milyon na lagpas yung followers, hindi na nagagamit ni Miss Maharlika na mass report na. Wala ka bang alam, Tunying? Or binabaliktad mo lang? Or nanggagaslight kayo or what? This has to stop. Hindi kami paghiganti. Parang ganun ang message nyo, although kaya nyo. Pero pag may nangyari kay Miss Maharlika, di ba? Ano masabi ni Miss Maharlika? May mga naniniktik na sa kanya sa US. May mga gusto ng gumurgur. Baka nga yung pagpunta ni Kuting sa US to meet Biden, baka isa na rin sa, 'di ba, sa lakad ni Kuting yun. I don't know. Mahirap namang magbintang, 'di ba? Pero ano bang sabi nga ni Miss Pebbles dito? Ano ba daw ang purpose? Basahin ko lang yung mga post ni Miss Pebbles, mga kuya. Ano daw yung purpose para magpa-interview? Para sa bagong Pilipinas o para sirain si VP Sara? Nasa na yung mga pledges? Sabi nila kayo wala tayong pera, kaya nga kami abroad ng abroad para magkapera. Nasa na, Madam, yung pera ng galing sa pag-abroad niyo? Ha? Parang tapos sa interview na yan, sabi niya, mahal na mahal daw ni Kuting ang mga Pilipino. Ba't kayo concert ng concert? Bakit kayo may pa-fashion show? Bakit kayo nagkakandak ng concert sa Malacanang? Do those things cater to the poor? Or sa mga elite lang na katulad nyo? Tapos sabi mo, hindi mo sinasaktan yung asawa mo, hindi kayo nagkakasakitan, mahinahon kayo, 'di ba? Lambing-lambing, best friend kayo. Sabi niya, friends daw silang mag-asawa hanggang ngayon. Tapos pagkatapos ng interview mo, tinapik mo si Tonying. Be kind to me, hinampas mo si Tonying sa kamay. Eme ka pang mahinahon, di ka mo pa nakit. Doon pala sa interview ni Tonying, nanakit ka na. Ang be kind to me, parang, Madam, ano yung sasabihin mo? Sabi nga ni Mas Crisette dito, this is the greatest misstep of the First Lady. Maling-maling hakbang daw talaga ito. Daw pinakamalaki mong pagkakamali, Madam. By publicly acknowledging Maharlika, although hindi pinag-uusapan ng media, mainstream media si Miss Maharlika, and talking at length about her in Taerna show, taking the time to deny her accusations not in a proper forum, katulad ng korte, but in a talk show which will be watched by millions, the First Lady has given Maharlika legitimacy. So instead na madurog yung si Miss Maharlika and even si VP Sara, lalo mo lang, di ba, pinatunayan na legit si Miss Maharlika. Pinapanood nga daw sa sa Singapore, ayan, nag-uumpukan yung mga taong yung mga OFW na kababayan natin, nag-uumpukan para panoorin si Miss Maharlika. Ano sabi nyo? Kakarmahin din na niya mga yan, pumapangit dahil binabatikos kayo, binabrush off nyo yung mga accusations na smuggler yung kapatid mo, tapos sabi mo mayaman na ang kapatid mo, pati yung nilalait mo yung nagsasabing kung talagang may smuggling, bakit nagmamahal pa rin ang presyo? Wala talagang smuggling. Yun ang punto ni Madam. Madam, kaya nga may mga nagsasmuggle kasi
mahal ang presyo. They have to take advantage of pagtaas ng presyo. Although nakakababa ng presyo, halimbawa, may nag-angkat ng sibuyas. Pagka bumabaha ang supply, yun nga ang pag-aaral sa economics, di ba? Pag may nag-smuggle or may umangkat ng illegal at bumaha yung dami ng sibuyas sa palengke, magmumura yan. So kapag may mga smuggled na bigas or sibuyas or kung anong produkto at marami ang supply, magmumura yan kasi maraming mabibili. Madam, yung ginagawa ng ibang smuggler, aantayin mo nang tumaas ang presyo ng sibuyas kasi nga konti ang supply, saka sila mag-i-smuggle para ma-take advantage nila. Eto, may supply na kami, bilhin nyo. Okay, bababa eventually, pero magbe-benefit din sila sa mahal na presyo ng sibuyas. Wala pang isang taon ng asawa mo, 850 pesos na ang kilo ng sibuyas. First time ever. At anong palusot nyo? May giyera sa Ukraine. Pati akong ensaymado pa nung panahong yun. Ang sabi ko, may giyera kasi sa Ukraine at sa Russia. Kaya mahal ang sibuyas. Bulag rin ako ng mga araw na yun. No? So kung ang mga nakaka-appreciate dito sa interview mo with Katunying ng mga vloggers na bumubula na ang bibig, proud na proud kayo na, buti nga binanatan si VP Sara, buti nga si Maharlika, pinahiya. Magba-backfire. Wrong move ito. Hindi mo sinagot ng tama yung mga sinasabi ni Miss Marlica, hindi lang na smuggler ang kapatid mo, 'di ba? Hindi mo rin, syempre hindi mo sasagutin yung issue ng kidnapping. At hindi mo rin nasagot yung tanong sa bibihira ka magpa-interview, pagkakataon mo na. Nabanggit mo na tinatawag na bangag yung asawa mo, tuwan-tuwa, sabi mo si VP Sara, wala naman kami nakitang video na tatawa-tawa si VP Sara, nagalit ka. Nagalit ka, the fact na umatin si VP Sara after manggaling sa inyong bagong Pilipinas kick-off rally. Pagkagaling sa kick-off rally nyo, lumipad pupuntang Davao si VP Sara para umaten sa hakbang ng Maisog. Nagalit ka kay VP Sara, hindi ka nagalit kay Senadora Amy, nandun din naman si Senadora Amy, takot ka ba sa kanya? Takot ka ba sa hipan mo? Senadora Amy, kung hindi ka kasabwat ng kapatid mo at ng asawa niya sa mga nangyayaring kabalbalan ngayon, at kung may takot sa iyo ang unang ginang, ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay ni Senadora Amy na masira ng tuluyan ang reputasyon ng kapatid niya bilang Pangulo at ito nagkakalat yung asawa? And hindi tinutupad ang pangako. Ano inaantay mo, Senadora Amy, naggerahin pa kami? Na isabak tayo sa gera ng kapatid mo? Madam First Lady, ikaw ay abogada. Ang asawa mo, second year lang ang inabot sa college. Propesora ka pa. Tapos ang asawa mo, isusubo tayo sa gera. Hindi mo mapayuhan ng asawa mo. Ay, best friend kayong dalawa. Friends pa rin kayo ng asawa mo. Minamassage mo pa, sabi mo, massage ko na lang. Kasi it's very lonely at the top. Really ba? Lonely? Pumapaypay ka na ng pera, lonely pa rin. Madam, hindi mo mapayuhan ng asawa mong wag isabak sa gera ang Pilipinas. Kung talagang mabuting tao ka, what do you think, mga ate at kuya? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.